125 million debt. Paano ba ako nagkautang ng ganyan kalaki? Hi, I'm 27 male, merong 125 million debt. Meron akong business na 7 years na. Nasa manufacturing industry kami kaya mabilis yung rotate ng money. Dito sa business na to, nag-grow ko siya talaga nung mga unang taon hanggang sa nag-expand kami and marami din talagang clients ang nagtiwala sa amin. May mga utang na kami before pero nababayaran naman, ganun naman talaga kapag nag-e-expand ka. Then 2023, dito na kami nag-start magkaroon ng problema sa pera. May isang client na tininggahan kami ng project. Ang laki ng naging losses namin. Malakihan na kasi yung project na ginagawa namin. Estimated umabot sa 50M losses agad. Kaya naming mag-handle ng ganong kalalaking project kasi binibigyan naman kami ng terms ng mga supplier namin. Wala kaming ganong kalaking puhunan pa that time kasi pinang-expand din namin. With the help of our suppliers, nakakakuha kami ng malalaking projects and nasusuplayan kami ng madami. Unfortunately, di nag-end ng maganda yung project. Since may mga supplier kaming kailangan bayaran, umutang kami sa mga tao with 5% interest para makalikom ulit ng malaking pondo. 1-year contract. Malaki yung nalikom namin, umabot ng 100 million. Madaming nagtiwala sa amin kasi nakita nila yung growth ng business. Ito na yung naging start ng mali namin talaga. Mukhang maliit yung 5% monthly, pero dito na pala kinakain yung income namin. 2024, gumanda ulit yung takbo ng business. Madami kaming mga projects, nakabayad kami ng utang, yung 100 million naging 30 million lang yung after 1 year. Almost na-clear namin siya dahil din nagkaroon kami ng biggest project. Gumanda yung takbo. 2025, yung biggest project namin, lumaki yung requirement niya. So syempre if malaki requirement, dagdag puhunan, kahit nag-o-offer ng terms yung suppliers, kulang pa din. So umutang ulit kami sa tao, same interest, pero short term lang naman. 1 month lang hanggat matapos lang yung isang purchase order. Nakalikom kami ng 40 million din pandagdag puhunan. First quarter natapos namin yung project, naibalik namin yung pera. Tapos nakabawas ulit kami dun sa utang namin na 3 million nung una. Then bayad-bayad sa supplier. Second quarter come, dito na nagkaroon ng problema, nagkakaroon na kami ng losses. May mga nire-reject yung client, hanggang sa 80% na yung nagagawa namin ni-reject and na-cancel na yung project. Naiwanan kami ng products. Utang sa suppliers amounting 50 million, utang sa lenders amounting 75 million. We're still trying to operate. Kahit sa maliitan, nag-cut cost kami. Pero sa laki ng losses, ang hirap makarecover. Wala din kaming solid assets, which naisip ko sana itong mga inuna namin. Warehouse namin rented, trucks namin hulugan. 1 pa lang fully paid. Nade-delay na kami sa mga pasahod. Hindi na rin kami nakabayad sa supplier, and yung sa lenders naman, nade-delay na din kami ng payout. Sa ngayon, nakipag-usap na ako sa suppliers na gagawa ng payment plan. Positive naman, pero syempre gusto nila may upfront agad. Ayaw nila ng sobrang matagal bago mabayaran. Sa lenders naman, in-stop na namin yung interest and nakiusap na gagawa na lang payment plan. Yung iba ay mga kakilala ko kaya okay lang. Pero yung iba ay urgent na pinupull out. Sinabi ko yung totoo sa mga kakilala ko, dun naman sa hindi ay sinasabi ko na ibabalik yung principal in tranches, gagawa na lang ng payment schedule. Legally nag-consult na rin ako, ang advice sa akin ay mag-file na ng financial incapacity, bukod pa to sa bankruptcy, kasi di na talaga makakabayad or hirap na. Legally mawawala yung company, pero ang naisip ko naman ay yung mga utang, andun pa din. Legally na-stop mo yon pero need ko pa din isettle yon in good faith. Ang hirap. Zero talaga kami now. And di ko na alam ang gagawin, pinipilit ko na lang magbenta pa. Pero sa laki ng losses, di ko alam if kakayanin. Nade-delay lang kami sa deliverables dahil di kami makabili ng supplies dahil sa utang.